Mga kababayan, isang tanong. Kung ikaw ay isang retiradong general ng AFP, may buwanang pensyon na mahigit 100,000 o higit pa, ginagamit mo ba ito para bumili ng beach house sa Boracay o para mag-invest sa isang poultry farm na nagpapasarap sa komunidad? O baka naman ginagamit mo ito para mag-post ng fake news sa Facebook at manggulo sa gobyerno? Hoy, huwag kang magalala, hindi ka nag-iisa sa curiosity mo. Ako si Lan. At ngayon, sa loob ng ilang mga minuto, dito sa hashtag Walk with Lan, ihahayag natin ang katotohanan sa likod ng kontrobersyal na tanong. Retired AFP officials, kinatakot na rin ba gamit ang kanilang pensyon? Bakit clickbait ito? Kasi sa panahon ngayon, ang bawat salapi mula sa gobyerno ay parang bomba. Maaaring magbigay buhay o magdukot ng buhay. Susuriin natin ang mga sistema ng pensyon ng AFP mula sa kaysaysayan nitong parang telenovela na puno ng korupsyon hanggang sa mga bagong kontrobersiya tulad ng pagtanggi ng pensyon sa mga seditious na retirado. May mga kwento ng mga general na naging negosyante. May mga scam na nagbabayad sa patay na pensioners. 615 million pesos. At oo, may witty twist. Paano kung ang pensyon na yan ay hindi lang para sa pagre-retiro, kundi para sa pagiging retired na aktivista? Kung gusto mong malaman kung paano protektahan ang iyong sariling pensyon, maaari man GSIS o SSS, panoorin natin ito hanggang dulo. At kung nagustuhan mo ito, mag-subscribe na. Hit that bell icon, share sa group chat ng inyong barangay at sabihin nating hindi lahat ng retired ay rest in peace. May iba pang rest in pieces sa budget natin. Let's dive in. Mga kaibigan, simulan natin sa umpisa. 1973, panahon ng martial law. Si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay naglabas ng Presidential Decree number 361. Nilikha ang Armed Forces of the Philippines Retirement and Separations Benefits System o AFP-RSBS. Bakit? Para maging self-sustaining ang pensyon ng mga sundalo, hindi na kailangan ng gobyerno ang magbayad monthly. Ang mga aktibong sundalo ang nagko-contribution ng 5% sa kanilang sweldo at ang RSBS ang nag-i-invest nito si stocks, real estate at joint ventures. Sounds good, di ba? Parang 401k sa Amerika, pero may twist. Walang government counterpart at ang seed money ay 200 million pesos lang mula sa national budget. Ngunit ano ang nangyari? Hanggang 2006, bumagsak ang RSBS tulad ng bahay na gawa sa karton. Bakit? Korupsyon at mismanagement. Ayon sa mga report mula sa Senate at PIDS, Philippine Institute for Development Studies, hindi sapat ang kontribusyon. Walang dagdag mula sa gobyerno kung kaya lumago ang pensyon, liabilities na parang amoeba. Sa 2005, mga kaibigan, 9.7 billion pesos ang budget para sa AFP pensions. Sa 2011 naman, umakyat na sa 24.1 billion pesos. Projected pa nga na by 2017, lalampas na ang pensyon budget sa sweldo ng aktibong sundalo. At ang resulta, Executive Order number 590 noong 2006, abolish ang RSBS, ibalik sa gobyerno ang buong bayad. Wow! Parang ang RSBS ay yung ex na akala mo'y magiging stable partner pero nag-iwan ng utang na 9.6 trillion pesos hanggang ngayon. Ayon sa GSIS 2019 study, 53.4% ng GDP natin ang unfunded liabilities ng military and uniform personnel MUP pensions. Kaya naman,
mga retiradong AFP officials mula colonels hanggang generals na nangangailangan ng mas malaking pensyon at ang gobyerno ang nagbabayad. Pero tinatakot ba ito? Hintay muna tayo. Susuriin natin ang mga numero. Okay, tanghali na mga kaibigan, mga bossing, pero hindi pa tayo nagkakape. Yan. Sarap ng kape. Kundi nagkakalkula ng pensyon under Republic Act 3408 at PD 1638. Ang AFP pension ay 50% ng base pay ng retirement plus 2.5% per year of service over 20 years. Sana all. Halimbawa, isang retired Major General, 2-star po yan. Ang base pay around 150,000 monthly habang aktibo. Pensyon niyan mga kaibigan ay humigit kumulang 160,000 buwan-buwan tax-free. At dahil sa indexation, mas lumalaki pa mga kaibigan. Ayon sa DBM 2023 report, may 7,210 na pensioners na patay na. Pero nagbayad pa rin ng 615 million pesos mula 2014 to 2023. Bakit? Systemic flaw sa pension management information system. Hindi na-update ang records. Commission on Audit ang nagsabi dapat i-recover ang pera lalo na kung kamag-anak ang kumukuha. At sa 2025, umabot na sa 250,000 plus pensioners ang AFP at MUP combined na kumakain ng 10% ng national budget. Ito'y hindi lang numero. Ito ay ethical dilemma. Ang pensyon ay para sa honorable service, di ba? Pero paano kung ginagamit para sa luxury? Sa isang study ng PIDS, maraming retired officers ang naging successful entrepreneurs. Gumagamit ng pensyon bilang kapital para sa hardware stores, poultry farms, o real estate. Positibo yan. Halimbawa, sa Manila Times 2025 articles, sinabi ng mga AFP retirees na ang pensyon nila ay ginagamit na seed money, nagiging seed money para sa negosyo na nagbibigay trabaho sa komunidad. Pero ang tanong, legal ba? Oo, walang batas na nagbabawal sa paggamit ng pensyon sa investments basta hindi para sa illegal na gawain. Parang ang pensyon ay parang sugal. Kung maayos ang laro, jackpot. Kung hindi, jackpot ng COA sa inyo. Next sa mga kontrobersiya na nagpapainit sa inyong dugo, mga kaibigan. Ngayon, ang meaty part. Bakit tinatakot ang pensyon? Una, ang bagong kontrobersiya noong October 2025. AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla at Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ang nagsabi. Retiradong officers na nagpo-post ng fake news o seditious statements laban sa Marcos admin ay maaring mawalan ng pensyon. Ang tanong, bakit? Pagkatapos mong tumanggap ng pensyon mula sa gobyerno, may responsibilidad kang maging loyal. Sabi nila, isang retired Major General daw na nagkakahalaga ng 160,000 pesos monthly ang pensyon. Sana all. Ang pinakamataas na rank na nahuli sa pagdi-distort ng katotohanan sa social media. Under AFP regulations sa RA 3019, anti-graft, maaaring i-revoke ang benefits kung may disloyalty o crimes. Pero witty critic, ito by censorship o accountability? Sang isang side, proteksyon sa chain of command. Hindi pwede ang mga retired na maging keyboard warriors na nag-uudyok ng rebelyon. Sa kabilang banda, freedom of speech. Ayon sa Vera Files 2024 fact sheet, ang mga PMA class of 1971 ay nagrereklamo na ang 9.6 trillion pesos liability estimate ay misleading. Kailangan ng full actual study bago mag-reform, mga kaibigan. At ang mas malalim, ang pensyon, reform proposal ni Finance Secretary Jokno. Hindi po. Si Recto. Mandatory contributions mula sa aktibo at new entrants.
sa 2023 DND hearing, no? Ay tama, si Secretary Joke, no, at that time pa, 2023, no? Sinabi ni Carlito Galvez na 70 to 80% ng enlisted personnel ay handa ng mag-optional retirement para malak ang non-contributory benefits. Critical ba ito? Oo naman, dahil unsustainable. Pero bakit hindi reform ang sistema mula noong 1973 pa? Korupsyon sa RSBS ang ugat, hindi ang mga sundalo. Ikaw ba, kung ikaw ay retired, gagamitin mo ba ang pensyon mo para mag-business o mag-rant sa Twitter? Comment down below at para sa higit pang ganitong content, subscribe na. Hindi ka magsisisi, promise yan. Subscribe for more exposés, mga kaibigan. Mga Kadeo fans, halika na. Personal na tayo. Case study 1, isang retired colonel pa ng Cebu, gumamit ng kanyang 80,000 monthly pension, sana all, para magtayo ng water refilling station at sari-sari store. Anong resulta? Nagbigay ng 10 trabaho at extra income na 50,000 monthly. Wow! Sana all! Ayon sa Finex 2023 article, maraming pensioners ang ginagamit ang pera sa agribusiness tulad ng piggery. Gamitin ng wasto ang pensyon, ang payo nila, mga kaibigan. Okay, dark side sa COA 2023 audit, 615 million pesos ang naibayad sa 7,210 na patay na pensioners. Relatives ang may sala, pero systemic failure ng AFP. At sa 2025 PhilStar report, isang retired general ang inimbestigasyon dahil sa seditious post. Maaring mawala ang pensyon pero hindi pa pinal. Sa global context naman, tulad ng US military pension, allowed ang investments, mga kaibigan, pero may ethics code. Sa atin, walang strict rules, kaya tinatakot na para multuhan ang pagiging vocal. Parang, ang pensyon ay parang ex-wife. Bigyan mo ng pera, pero wag kang magreklamo kung manag-valuable siya sa mukha mo. Hahaha! Okay, paano ang kinabukasan? BICAM approved na retirement age to 57 sa 2025. Wow! Senate Bill 1489 para hindi masyadong maagang mag-retire. At ang MPUP Pension Reform Bill, mandatory 1.5% contribution pero controversial. Ayon sa NEDA, Philippine Development Plan 2017 to 2022, kailangan ng separate AFP plan dahil ibang military sa PNP o BFP. Recommendations ko, full actuarial study, wag assumptions, ethics training para sa retirees, incentivize business use ng pensyon tulad ng low interest loans mula sa AFP, RSBS, remnants. Critical tayo, mga kaibigan. Ang gobyerno ang dapat mag-invest ng pension funds wisely. Hindi ang sundalo ang magbabayad ng sins ng sistema. Okay, ano ang iyong take? Protection ba o parusahan ang pag-revoke? I-like na kung agree ka. I-share kung may kwento ka. Mga kababayan, sa huli ang pensyon ng retired AP officials ay hindi lang pera. Ito ay simbolismo ng sakripisyo. Pero tinatakot ba ito? Oo sa kontrobersiya, pero hindi sa paggamit para sa ikabubuti. Sana naging informative ito. Factual, witty, at di makalimutan. Kung nagustuhan mo, mga kaibigan, mag-subscribe na. Ano pa lang po kami, no? 19,000 subscribers, almost. 1,000 na lang, mag-20,000 subscribers na tayo. Ang goal natin, mga kaibigan, hindi na ako mahihiya sa inyo, ay 100,000 subscribers. Pero with your help, magiging million views tayo, mga kaibigan. Actually, ano na tayo, no? 5 million views na po tayo. No? So lahat po sana ng nanonood, mag-subscribe na kayo, mga kaibigan. Hit that like button, comment, pensyon ko, akin, at share sa inyong retired tito. Next week, mga kaibigan, bakit nagiging milyonaryo ang mga pulis sa retirement? Salamat at ingat kayo. Huwag hayaang maging clickbait ang buhay nyo. Mabuhay ang Pilipinas!